guys! I'm back, Filipina living in Scotland. So, nandito ako guys para po mag-share po sa inyo kung paano po na-process ko po yung spouse visa ko. So, last time kasi is nagbablog po ako kung paano ko po na-process yung fiancé visa. So, may mga nagme-message kasi kung paano ko din po ginawa yung spouse visa ko. So, yun po, share ko po sa inyo ngayon. So, anyway guys, please like and subscribe para po may notification po kayo kung ano yung mga visa na ginagawa natin dito sa UK. Yung spouse visa ko po guys is, hindi po tayo dumaan sa solicitor. So, direct po, upload po tayo sa mga documents natin through home office. So, first po is mag-login po tayo dun sa uk.gov. So, fill up po tayo ng mga documents po and then, yun po yung mga requirements natin, comply po natin. Okay, bago muna po, first is, yung gagawin natin is, magbayad muna tayo ng surcharge. So, yung surcharge po guys is yung national insurance natin dito sa UK. So, National Health Service. So, kasi po guys, hindi pa tayo British citizen, so kailangan po muna natin bayaran yung insurance natin po. So for example, if ano mangyari natin, may mga hospitalization po tayo dito, so doon po kinuha yung bayad natin. So good for 5 years yung babayaran natin po. So per year po niyan is 624 pounds. So yung ginagamit ko po guys is pound. So convert na lang po into piso kung magkano po yung equivalent niyan. So and then guys, hindi siya pwede na 1 year lang po yung babayaran. Kailangan po siya good for 5 years talaga po. So, ayun. Register lang po tayo dun sa NHS and then follow po yun natin yung step po kung paano po tayo makapagbayad doon. And then guys, yung documents po na email ng NHS natin pabalik, yun po yung i-attach natin para kasama po i-upload dun sa spouse visa natin. Okay. So, requirements po. Start po ako sa requirements ko. So, Philippine passport ko po. So, yun po yung required natin. Issued by Philippines po. And then, if ever may dependents po tayo nakasama guys, na pag-file natin, so, isama po natin is birth certificate. And then, if ever hindi naman po, kahit kasama natin o hindi, kailangan talaga siya isama natin yung birth certificate ng dependents natin. Like, for example, yung anak natin. And then, if ever kasama naman po yung anak natin dito po, so, passport at saka birth certificate po yung isama natin. And then, yun, sa husband natin, required po ng Certificate of Employment. So, Certificate of Employment po, kung ano yung status ng trabaho nila, either regular, contractual, or hourly ba sila. And then, naka-indicate po doon kung ilang years na po sila nagtatrabaho, and then ano yung position nila po sa company. And then, yung certification po, guys, yung nagsisignatory ng certification, yun po yung nagsisignature din po ng payslip. Dapat correspond po. And then, same signatory po. Okay. And then, spouse, evidence po ng spouse migration status ng husband natin. So, required po yung passport nila at saka birth certificate po. Kasi doon po makikita po kung ano po yung nationality nila dito sa UK. And then, IELTS, English language test. Sa akin po yun. So, required po ng English language test. And then, yung ginagamit ko po sa fiancé visa ko, yun po lang po yung ginagamit ko doon sa spouse visa natin. So, hindi po tayo kailangan na mag-exam po ng another English test dito. So, yun lang po ay attach natin. And then, council tax. So, kasi dito po, meron po silang council tax. So, yun po, i-attach po natin yung council tax nila. And then, yung council tax namin is na join together na po yung name natin doon. And then, payslip. Yung payslip natin po, guys, is 6 months. Equivalent po ng successive 6 months po yung i-comply natin. And then, yung gross annual income ng payslip, so, correspond po dun sa Certificate of Employment. And then,
P60. Yung P60 po na required na isa-submit po ng husband natin is good for 2 years. Yung P60 po guys is yun yung equivalent po ng ITR in the Philippines. And then, another one is certificates of marriage. So, of course, marriage po tayo guys. So, yun po yung certificate niyan po. Kasama po doon sa pag-upload natin. And then, proof of billing. So, proof of billing guys is like yung mga address natin po na, for example, pinapadalhan po tayo ng mga letter dito sa bahay natin. So, yun po yung proof natin. So, like for example, electric bills, like house rental, house mortgage, or own house natin. So, may mga bills po tayo na pinapadala sa bahay. Yun po yung proof of address natin. And then, another is bank statement po pinapadala sa bahay natin. So, another proof of billing natin. Okay, dun sa proof of billing guys, kailangan po natin mag-require ng 6 proof of billing. So, for example, kung hindi naman join lahat po or either hindi pa po nakatransfer lahat, so pwede po kayo mag-comply po ng, for example, 4 po sa address ng husband mo, and then, 2 sa'yo individual, sa'yo talaga. So, pwede ka naman po mag-open ng bank account dito para po may proof of billing ka. Tapos, yung national insurance na pinapadala sa'yo, so another proof of billing po sa'yo yon. And then, yung mga address po na pwede naman po inyo i-join together. Like, for example, council tax, so another proof of billing po yun. And then, pwede naman po like, 4 po join together and then 2 po individually or either 2 sa kanya and then 4 together po sa inyo. Iko-combine lang po yung 6. And then bank statement. Bank statement po ng husband ninyo is dapat po yung yung pumasok na doon sa payslip po nila, dapat correspond po doon sa bank statement nila po. So, bank statement good for 6 months. So, naka-summarize po doon sa bank statement kung ano yung pumasok nila na pera. So, like for example, yung salary nila. So, naka-summarize po ano yung in and out po doon sa bank statement nila. So, dapat po isasisid po siya within 6 months. Okay. Ito na guys, visa fee. Kung magkano yung visa fee natin. So, for example, kung hindi po kayo dito directly, hindi kayo dito nakabase sa UK nag-apply, so yung payment po niyan is 1,528 pounds. So, guys, convert na lang po ito piso kasi sometimes po, iba-iba kasi ng rate na yung piso natin monthly, everyday, or kung timing po kayo, kung kailan kayo nag-process po, convert na lang po ninyo yun. If ever inside UK naman po, kung dito po kayo sa UK nag-process, dito po kayo naka-base, so yung payment po is 1,048 pound each person. Okay, if ever may dependents po kayo guys, like for example, kung ilan anak yung ninyo yung kasama, ilan yung dependents nyo dito na dinala, so times 2 or times 3 po niyo kung ilan po yung dependents, ito times po yung amount po na babayaran po niyo or ibabayad po. Okay, ilang weeks ba yung approval? So yung approval ng visa po is 8 weeks po yung nakalagay online kung ilang weeks po yung pag-process niyan. 8 weeks po. But yung sa akin guys is 1 month lang siya. So, mabilis lang. So, I thought it's 8 weeks. Pero dumating po siya sa amin is 4 weeks. So, maganda na po yun. Okay. So, about po doon sa kasi guys, if ever, meron pong tinatawag na faster approval or faster application po or decision. So, meron pong tinatawag na standard or faster application. So, if ever gusto mo naman ng faster, mag-additional payment po kayo ng 800 baht. Pero yung sa akin guys, standard lang po siya. And then, dumating naman po siya within 1 month. So, for me is same lang naman. It's like
only days lang po yung pagitan. If ever magbayad po ako ng additional 800, so doon na lang po ako sa standard. It depends po sa inyo guys kung if ever gusto mo yung madalian. Pero for me, same lang. At least, dumating talaga yung visa natin before po siya ma-expire yung fiancé visa. Okay? So, yun guys. Thank you for watching. Please subscribe and comments my YouTube channel so that meron po kayo ma-receive ng mga notification if ever ano po yung next visa na gagawin ko. And then, another update po sa inyo kung paano ko po naisubmit yung marriage certificate ko papunta dun sa Philippine Embassy, guys. So, I'll do that vlog as well so that meron po yung mga information na pwede po ninyo maging gawin dito sa YouTube. Bye!